Ikaw ba Kristohanon? Malisod pa sabton ang kamatuoran? Gusto ka ba nga masayod kung unsa ang angayang buhaton sa adlaw-adlaw nga pagtulunan sa kinabuhi? Paminawa, oras sa leksyon. Programa nga gibuhat alang sa pagtuon sa Biblia. Maghahatag kanimo og klaro nga tubag sa daghang mga pangutanas kinabuhi. Oras sa leksyon. Imong maangkon ang suod nga relasyon, ikaw ug ang Dios. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa gabi. Magsusi, magtuon. Kinabuhi nga walay limbo. Oras sa leksyon. Og karon, aniya ang imong alagad. Pinadayag Kapitulo 2, versikulo 17. Ang adunay igdulongog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magmadaogon paghahatagan ko sa mana nga tinaguan og paghahatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat niini. Maayong gabi ka natong tanan mga higala, mga kaigsunan ug atong mga suking tigpaminaw ning atong programa Oras sa Leksyon. Sa ngalan sa atong mga pangulo dinhi sa atong Sibihanan Radyo sa Paglaom 106.8 sa atong mga FM band ug sa akong kauban dinhi nga kauban sab nato dinhi sa Northern Davao nga atong kasamtangan nga Sabbath School and Personal AC Director in the person of Pastor Diego Balanza nga di sa nato makauban karon. Doon na sa ilakaw nga di sa Malikayan. Ako karon ang inyong makauban, Brother Jesse Alpanta sa Auditing Department. So welcome kamong tanan sa atong programa, ilabi na sa atong mga kaiglesiyahan, palibot ni atong dakbayan sa Tagum ug sa mga sikbit nga mga munisipyo sakop ni atong probinsya sa Davao del Norte. So maabot ta dinis Kapalong ngadto na sa Santo Tomas og diha sa dakbayan sa Tagum og paingon dito bisan pa sa Davao City. So, kumusta ka mo tanan? Nga taga Davao del Norte. Di na nato mausa-usa tungod sa kagamay sa atong panahon. Usab ang atong makahigalaan din na sa Davao de Oro. Ilabi na diya sa Laak, paingon sa Milali og sa atong mga kaigsuunan nga mga lumad dinhang dapita sa Dato Davao. Ug naog ta dito sa Mongkayo, paingon sa diring dapita sa Compostela ngadto na diri sa Mawab og sikbit sab nga mga lugar diri sa Mako Mabini paingon sab didto sa Pantukan. Kumusta ka mong tanan din na taga Davao de Oro? Og ingon man sa atong sister station sa Mati City, AWR Hope Radio Mati. Kumusta ka mo din na atong mga kaigalaan, mga kaigsunan. Ilabi na sa atong mga programmers nga wa gipuas nga nagasuporta sa atong buhat des kanginan. Pinaagi sab sa pagdumala ni Pastor Mish nga atong station manager. Og ingon man sa atong mga kaigalaan nga nagasubaybay pinaagi sa atong Hope Channel Northern Davao. Diha sa atong Facebook Live, YouTube Live og sa atong application gyud diha sa Android phones ang atong AWR Northern Davao NDM. So kumusta ka mong tanan? Ni arma mo diri sa Islas Mindanao, tuwa mo sa Kabisayan o tuwas kauluhan o sa mga kaislahan nga naa palibot diri sa atong nasod Pilipinas. Welcome ka mong tanan. Og bisan pa katong naa sa mga langyaw nga kanasuran nga nagasubaybay pinaagi sa atong mga Facebook Live. Kumusta ka mo? Kung doon na mo'y panahon, maka-comment mo kung asa mong dapita paminaw, tuwa mo sa Iraq o tuwa mo sa Kuwait o tuwa mo sa Singapore o guban pang mga nasod sakop diri sa Asia. O bisan pa dito sa kauluhan, doon natin mga higala mga kaigsunan nga nagasubaybay nini. So dito maglangan ton kay atong panahon, gamay rasab kaayo, moderate dayon ta sa atong pagtuon. So ablihan na to ni pinaagis pagampo. Among balaan nga Dios, nagduol na sa minimo. Nag-ila nga ikaw ang gamhanan, nag-ila nga ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Ug ngani do na kay plano alang sa matag usa. Busa nini nga kagabion tuguti nga samtang among saluhan ang imong pulong. Kini may tipik kabahin sa among kinabuhi nga maglig-o na mo do na may mga pagsulay among sugatan, mag-uswag ang among pagtuo pinagi sa imong pulong. Salamat nga ikaw magiguban
maghatag kahapsay kalinaw labi na sa mga equipment nga ang pagagamiton karon, maga-functioning, walay mga kaulangan aron matapos kini amo programa nga malampuson. Salamat nga ikaw magtubag niining pag-ampo ug imo sampasaylo na among masala kay kini tanan namong gisalig tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. So ni anata pagkadali ra gyud kayo, ni anata sa ikapito ka subtopiko sa atong panaw dinhi sa atong journey sa libro nga Exodus. Anindot kayo, bisan ako personally I am blessed because of this message, kini mga mensahe nga gihanay sa atong mga pangulo gikan sa General Conference. So ni anata sa ikapito. So duna nalay unom na sab na kahabilin matapos na sab kining atong trimestre sa ikatulo. So ang uluhan nini, the bread and water of life. So nindot kayo ani atong teksto nga sa lawon diha sa Exodus 16:28 ngadto sa 30. And the Lord said to Moses, "How long do you refuse to keep my commands and my laws?" So atong nakita nga ang masalinhon balik-balik ang ilahang mga pagpakasala. Finally, nibiya sila sa Ehipto, nakatabok sila sa Red Sea, diha sa dagat nga mapula. Unya, paingon na sila sa dalan sa yutas kanan. Hinumdumi nga kung modritso lang gyud unta sila. O 40 ka adlaw, tuan na sila sa yutas saan. Diin, gisaad sa Ginoo nga kining yuta nagaagas ang gatas og ang kining gitawag natog honey. Apan tulo lang ka adlaw sa ilang pagbaktas. Hibawta nga ang ilahang provision na hurot. Perpekto ang ilang pagbaktas, puno sa kadaugan, kalipay, they have the songs of Moses, the song of redemption. But the supplies they had were running out. Unsaon pagpakaon ning 2 milyon kapin ka mga katawhan. Duna pa'y mga hayop. At first glance, ang mga katawhan misugod na sa pag-complain. Mao man gini. Balik-balik ang ilahang sistema. Kung di gani sila ganahan, complain. They would have preferred to have died in Egypt. Siya kung wa may lubnganan sa Ehipto nganong ni aman mi dinhi. Okay ra unta dito kay pagkadaghang pagkaon. Clearly their faith needed to grow and strengthen. Sama sab nato ang ilahang pagtuo kinahanglan nga motubo og mapaligon. So God provided them with water and bread, protected them from the enemies, and helped them organize. So mao nga niini nga kagabhion atong subayon ang account sa balaang kasulatan nga mao ang atong basihan, ang libro sa Exodus, nga mao ang magtudlo nato ngano nga kining klase sa mga katawhan dali ra kaayo malimot. Unfortunately, there is a repetitive pattern of rebellion in this pilgrimage story. Nining sugilanon sa mga Hudiyo, mga Israelinon. Dunay nagbalik-balik nga klase sa pag-rebuildi. Ngano ka? Because they are forgetful. Dali kay sila makalimot nga ang Diyos kauban nila ug ang Diyos maoy nagpagawas nila sa paghatag sa Ginoo kanila og solusyon sa mga problema nga ilang giatubang predicament. Dito sa dagat nga mapula, nakatabok sila, apan dali ra kay sila malimot tungod kay naa pa sila sa ilang pagtuo nga nagatubo ug sama sab sa atong kapanahonan. Daghan kayo nga mga nakabig sa pagtulunan na pantingala ka nga gamay ra kaayong magpabilin kay ang ilang pagtuo wala mouswag. So diha sa Exodus kapitulo 16, mga bersikulo 1 ngadto sa 36 nga mao'y sentro sa atong pagtuo niini nga semana. Atong makita nga dunay problema ang mga Israelinhon.
It is important to notice that temptations in the Bible are often related to food. Kung basahon natong bala ang kasulatan, ang atong unang ginikanan napakyas tungod sa pagkaon. Diha sa Garden of Eden, giklaro gyud sa Ginoo ang express command. Makakaon mo sa tanan nga mga kahoy nga dunay liso. Buot pasabot, dili lang kay usa, duha, apan pagkadaghan nga kahoy dito palibot sa tanaman sa Eden. Apan doon nalay express gyud nga gisulti ang Ginoo nga taliwala niya ng mga kahoyan naa ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug daotan. Niini nga kahoy sumala pa sa Genesis 2. Dili gyud mo pwede mo kaon. But the story is already a history. Ang sugilanon nahitabo na. Napakyas ang atong unang ginikanan. And the fall was related to eating the forbidden tree of the knowledge of good and evil. In Jesus' wilderness temptation, unsa man unang nga gitintal ni Satanas. Diha sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 3. Ingon siya, kung ikaw anak pa sa Ginoo, pwede nimo himuon nga kining bato himuong pagkaon o bread. Kinsa pa? Si Esau. Tungod sa pagkaon nawala ang iyahang birthright. Kay iyahang gibaligya ngadto sa iyahang igsuon because of undisciplined appetite. Dili gyud mapugnan diha sa Kapitulo 32 sa Genesis. Mga versikulo 29 ngadto 34. Mao nga ang pagkaon higalag makaigsunan. Kinahanglan gyud tagaan nato og pagtagad. How often was Israel's disobedience connected to food and drink? Diha sa pagkaon ug sa mainom. Si Moses, unsa may nahitabo nga wa siya makasulod dito sa Kanaan tungod sa usa ka sala. Kay nga naman ang mga tao nagbagulbol tungod sa tubig. So ato makita nga ang tubig ug ang pagkaon importante kayo. So niini nga semana atong tukion, atong tan-awon pag-usab ang mga hitabo sa mga Israelinon ug giunsa sa Ginoo paghatag. Ug atong lingi unsa ang atong personal nga kinabuhi. Giunsa ta pag-atiman sa Ginoo in terms of food and water. So man does not live, sumala pa ni Satanas. Ngayon sa Ginoo, man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Dihadaan sa Deuteronomio 8 versikulo 3, giklaro sa Ginoo nga ang tao dili mabuhi. Ang tao mabuhi kung siya lamang mamati sa pulong sa Ginoo. Man does not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Manna, of course, was a heavenly bread that God supplied the Israelites while during the 40 years of sojourning in the wilderness. Instead nga 40 raunta kaadlaw, 40 ka tuig sila nga tuas kamingawan naglatagaw because of unbelief, ang dili nila pagtuo og rebellion. And through this gift, He taught them that He is the creator and the provider of everything. Ang paghatag og pagkaon mao ni usa ka leksyon alang sa mga Hudiyo og sa mga Israelinon nga siya lamang ang makahatag og solusyon sa problema og makahatag og pagkaon nga atong gikinahanglan. How often kita mahimong mabalaka mahitungod sa pagkaon? Personally ako, balaka ko kaniadto sa tanggamay pa ko. Kay sige naman lang may panghulam, wa naman may pagkaon. Apan ang Dios sa iyahang paagi atong makita nga siya mao'y nagahatag mana pagkaon sulod sa 40 ka mga adlaw katuig.
And God used this supernatural provision of manna to show them how to keep the seventh-day Sabbath. Nganong gihatagan silag manna, kay dunay paagi ang Ginoo nga ilang mahinumduman sa tinud-anay ang adlaw nga igpapahulay. Each week, 4 miracles happen. Kada semana, upat ka milagro ang gapang hitabo. Una, for 6 days, God gave a daily allotment to manna. Matag adlaw, unom ka adlaw, mabitaw nang ang pag-ampo nga gitudlo ni Ginoong Hesus, maugi hapon ang pattern nga gusto niyang atong hinumduman. Unsa gani gitudlo sa balang kasulatan diha sa Mateo? Give us this day our daily bread. Ngano man nga kada adlaw ang gusto sa Ginoo. Nganong kada adlaw man. Nga ang mga Hudiyo naaman sila sa kamingawan. God could have supplied them for the week. Usa ka semana nga supply para kausa lang gyud sila magpunit og mana. Kaya nga naman magbiyahe pa man sila. Pero makalilisang kayo. Kaya ang Dios naay iyahang gitudlo. Nga pinaagi sa unom ka mga adlaw, maghago. Mo bitaw nang balang kasulatan. Gingon gyud nga, 6 days thou shalt labor and do all your work. Dili gyud pwede mo pahulay ka sa ikapito kung nagwa man kay gihimo sa tibuok nga unom ka adlaw. Kay ngano mo pahulay man ka? Nga wa man ka naghago. Those are logical mga explanation. Pero di na mo'y gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga sa unom ka adlaw, imong himuon ang tanan nimo nga kaya nga buluhaton aron sa pagpauswag sa imong kinabuhi, pagpauswag sa imong kusog, og sa ikapito ka adlaw magbalaan ka. Ikaduha, on Friday, a double portion of manna was given. That was the second miracle. Ang first miracle, sa unom ka adlaw, dunay provision ang Ginoo nga gihatag. Mamunit sila og igo alang niya ng adlaw. Apan matag Biyernes, doble ang ilang kuhaon. Ikatulo, the manna did not spoil from Friday to Sabbath. Mirakulo, di ba? Ang ilang gitigom alang sa adlaw nga ipapahulay, dili siya madaot. While on the first to 6 days, ang ilang pagtibom madaot kung ilang pasubraan. Apan ining Biyernes, ang ilahang mga gitigom dili madaot. Hangtod sa adlaw ipapahulay. Ikaapat, no manna fell on the Sabbath. Is that a miracle? Yes. Kay matag adlaw na ay mahulog apan sa adlaw papahulay wala. God was constantly said, bear in mind that the Lord has given you the Sabbath. So upat ka miracle atong balikon. Una, sa unom ka adlaw ang ilang hakuton o ilang tigumon alang ragyod sa tibok adlaw kay kung dunay sobra madaot. Ikaduha nga mirakulo, diha sa Biyernes gisugo sila nga dubliho nila ang ilahang gikuha. Ang ikatulo, ang ilang gikuha nga dubli dili madaot hangtod sa adlaw ipapahulay. Ang ikaapat, why mahulog sa adlaw nga ipapahulay. Is it not a miracle? Pagkanindot nga klase sa Dios. Iyang gitagaan og kalainan ang unom ka mga adlaw sa usa ka adlaw nga iyang gibalaan, iyang gilain o kini iyang gipahulayan. So the Sabbath would be a pagpahinomdom. God was constantly reminding Israel about the Sabbath to celebrate God's goodness on that day. And siya, God was on the Sabbath. Bear in mind that the Lord has given you the Sabbath. Diha sa Exodus 16:29. Ang mga tao, ganahan gyud sila mukaon. Kitang tanan, I believe, ganahan mukaon. Ang uban gani, naningkamot aron makakaon. They want to work in order
to eat. And we were created to like to eat. Sabi ni mo, himo kita sa Ginoo nga mukaon. Kaya nga naman, ingon siya, of all the trees in the garden, makakaon sa ato pa. Ganahan gyud ang Ginoo nga magtan-aw nato mangaon. The rich abundance of food growing out of the ground, our original diet. Diya sa Genesis 1:29, kung kumasayo, naa ang prescription sa Ginoo unsa ang mga pagkaon nga dapat makaon. Yun siya ang tanan nga naa sa garden nga naa sa nagatubo makaon kini. Kini nagpasabot, not only God wants us to eat, but we are to like what we eat. Gusto sa Ginoo nga ganahan ta sa atong gikaon. How can this wonderful gift, that of food and our liking to eat, be abused? Mao na ni ang problema. Unsaon man nga kining atong ganas pagkaon ug ang atong pagkaganahan mukaon, usahay kini maabusuhan. So atong balikan ang paghatag sa Ginoo og mana. From Mara, the people journeyed to Elim. Gikan dito sa dagat nga mapula, may biyahe sila og 3 ka mga adlaw. Gikan dito sa Mara, paingon sa Elim, where they found 12 wells of water and 10 palm trees. Grabe, giklaro Ginoo. Na ay 12 ka mga balon, pero usa sila ka milyon, 2 sila ka milyon. Og dunay 60 ka mga palm trees. In this delightful spot, they remained several days before entering the wilderness of Sin. May pahulay sila dito sa dugay nga mga panahon, sawa pa sila musaka dito sa kamingawan sa gitawag og Sin. When they had been a month away from Egypt, usara gyud unta ka bulan sila moabot na ngadto sa Ehipto. They made their first encampment in the wilderness. Dito sila nagtigom sa gitawag nga kamingawan. Their store of provision had now begun to fail. Atong nasayran nga nakuwangan na ang ilahang balon gikan sa Ehipto. There was scanty herbage and in the wilderness, and their flocks also were fast diminishing. Ang pagkaon nila o ang pagkaon sa mga mananap, dali kaing nahurot. Famine seemed to be staring them in the face as they followed the pillar of cloud over the desert waste. Doubts filled their heart, and again they murmured. Even the rulers and elders of the people joined in complaining against the leaders of God's appointment. Mauni ang sugilanon problema. Kay bisan pa ang mga pangulo nga unta maoy mubadlong sa ilang mga katawhan, mao naman hinuon ni apil sa pagbagulbol og sa paghatag og complain ngadto sa gitudlo sa Ginoo nga magdumala. Would to God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh fats, and when we did eat bread to full, for ye have brought us for in this wilderness to kill this whole assembly with them. Yan siya may na lang unta, nga dito rami gipang patay. Sa Ehipto nga naami mga linuto nga init kayo. Nga mga prisko pa kayo. Yan, diri mi gidala nga niya na ang kamingawan. Na ang kagutom. And the children of Israel seems to possess an evil heart and unbelief. Kung imong taraon, murag na yawaan na sila. Og ang ilahang mga pagtuo wa na makita tungod sa ilang dili pagtuo sa Ginoo. They were unwilling to endure hardship in the wilderness. Di sila ganahan maghago diha sa kamingawan. When they met with difficulties, they would regard them as insurmountable obstacles. Nagtuo sila nga kining mga babag dili ginato mabuntog.
and their confidence would fail, and they would see nothing before them but death. Ilang nakita nga wa gyoy kaugmaon ning lugara, kundili sigurado ang kamatayon. They had not really suffered the pangs of hunger. Wa pa gud to sila gigutom gyud. Kay mo pa may pagkahurot sa ilahang mga balon. They had food for the present necessities, but they feared for the future. Ang ilang yung gikabalakan, ang kaugmaon, anxiety. Kana bitaw maghunahuna ka nga wa pa maabot. They could not see how the host of Israel were to subsist in their long travels through the wilderness, and their unbelief, they saw their children famishing. Ilang nakita, way kaugmaon ang ilang mga kabataan. The Lord was willing that their supply of food should be cut short, and that they should meet with difficulties, that their hearts might turn to Him who had hitherto delivered them. Wa gyud sila makahinumdom nga ang Diyos man may nagdala nila, dili man si Moses. O gani, kung ang Diyos mo'y muhatag, abundansya man. Ilang nakita ang presente nga kahimtang, wa nila makita ang ilahang kaugmaon ug ang pagdumala sa Ginoo sa mga katawan. Wa nila nakita ang ebidensya sa iyang gugma alang kanila. But they were unwilling to trust the Lord, and farther than they could witness before their eyes the continual evidence of His power. Wala gid nila huna-una nga gamhanan ang Diyos. If they had possessed true faith and a firm confidence in God's inconvenience and obstacles, or even the real suffering, would have been cheerfully borne after the Lord and wrought in such a wonderful manner for the deliverance of the bodies. Pagkamalipayon unta nila. Kung doon na pa sila pagsalig sa Ginoo, sa diha nga sila naa na sa adlaw sa kagutom, malipayon unta sila nga mobiya og mosulod didto sa Kanaan. Apan tungod sa ilang walay pagtuo, ang ilang kasing-kasing na puno sa kabalaka. How about us today? Kumusta kita karon? Basin baya ang atong kinabuhi sama gihapon niini. We had been with God. We have walked with God. Sa dihang atong gidawat si Kristo ingon atong personal nga manluluwas. Kita nakig-uban kaniya, we are saved. In the process of justification by faith. Naluwas ta kay kita gisuluban sa pagkamatarong ni Kristo. And we are now living in a life of saved through the sanctification process where God is on our side. Angay pa batang mahadlok? Yet, pagkadaghan sa mga Kristohanon nga naa ang kabalaka. The manna falling from heaven for the sustenance of Israel was a type of Him who come from God to give life to the world. Si Jesus, I am the bread of life. Sumala pa dia sa John, Kapitulo 6, versikulo 48. So, ako ang tinapay sa kinabuhi. Ang mana nga gihulog sa mga Israelinhon, mauto ang provision nga gihatag sa Dios ug mauto si Kristo mismo. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Mala pa ni Kristo ang inyong mga ginikanan didto sa kamingawan nangaon sa mana ug sila nangamatay na. This is the bread which cometh down from heaven. Kini mao ang tinapay nga gikan sa langit. If any man eat this bread, he shall live forever. Pagkanindot no. Nga bisan kinsa nga mukaon ni ini nga tinapay, magkinabuhi siya sa walay katapusan. And the bread that I will give is my flesh, ang akong unod, which I will give for the life of the world. Akong ihatag ngadto sa tanan nga modawat. And among the promise of blessing to God's people in the future life, it is written, to him that overcometh. Diha sa atong giablihan nga teksto. Sa pinadayag 22 o sa pinadayag 2, versikulo 17. Kaniya nga magmadaugon, akong pakaunon didto sa mana nga gitaguan. Higalag mga kaigsunan pagkanindot ang saad sa Ginoo. Alang ni atong magmatinumanon. So kung atong balikan ang pangutana,
Diri sa atong leksyon. How can this wonderful gift that the food and our liking to it be abused? Kining gitawag og gluttony. Eating beyond what our bodies need, often for emotional comfort or pleasure. Maabusaran ni kung sobraan nato og kaon. Nganong problema ni? It shifts food from being a gift to steward into an idol or source of false comfort. Usahay mo kaon ta, kanang natay problema, banat og kaon. Dili na siya panalangin, kundili false comfort. Dihas Proverbio 22:20 ngadto sa 21. Naghatag paymangno ang balaang kasulatan against excessive eating, linking it with the lack of self-control. Sobra gani atong kaon, kulang na tagpagpugong. So, it can dull our spiritual sensitivity and replace dependence on God with dependence on indulgence. Di na ta magdepende sa Ginoo, kundili ngadto na sa atong hilig. Using food as a coping mechanism. Gamito na tong pagkaon aron nga naatay makababag sa atong mga suliran. Emotional eating, turning food when we are stressed, sad, anxious, or bored is a common form of misuse. Wala ganit ay buhaton, kaon og daghan. Instead of going to God in prayer or seeking healthy support, we can mask deeper issue with temporary satisfaction which food can give. So sa may leksyon alang na to, when we use food to avoid emotional or spiritual struggle, we are not treating it as a gift, but as substitute for the giver. Wa na nato ma-appreciate ang naghatag, kundili ang pagkaon na. Kalami ning pagkaon, nindot kay pagkaon. Wa na nato mapasalamati ang naghatag sa pagkaon. Neglecting or abusing our bodies through diet, unhealthy eating habits, either through poor nutrition or restrictive behaviors, can be ways to dishonor the body God gave us. Abusing food may also mean denying ourselves proper nourishment due to unhealthy body image, control issues, or spiritual legalism. Unbalanced matters, God designed food to sustain us. Ang pagkaon gidisenyo sa Ginoo aron makahatag natong kusog, not to harm or enslave us. How about wasting food? Atong usikan, daghan kay nang ginahanglan. In a world where many go hungry, hoarding or wasting food without regard to others is also misuse of God's provision. And gratitude includes stewardship, recognizing the food is not only for our enjoyment, but often an opportunity to share and to serve others. And how to keep food in the proper place. Unsaon nato? Of course, kinahanglan atong pasalamatan. Gratitude. Regularly thank God for what you eat, recognizing it as a gift. Atong ilhon nga ang pagkaon gasa ni sa Ginoo. Usahay di pa ganita makaampo, kaon na. Moderation, enjoy food but don't let it control you. Kaon ta, ingon nga pang sustenance kinabuhi. Dili nga kini maoy magpugong. Discipline, practice self-control as a fruit of the Spirit diha sa Galatia 5. Generosity, use your resources to feed others and reflect God's heart. Then balance, seek both physical health and spiritual alternative. So food is a gift, but like all gifts, it should lead us closer to the giver. Sa hamas tanan nga gasa, kini maghatod nato sa maghahatag, not replace them. So eating is a sacred in the sense that it connects body, soul, and community. When we keep it in balance, enjoying it with gratitude, and using it to serve others, we honor both the gift and the one who gave it. Pagkanindot sa atong leksyon ni ini nga kagabihon, aton ni padayon og ugma kay wa na gitay igong panahon. Atong tapuson ni atong pagtuon pinagis pagampo. Among Dios nga balaan, salamat.
Nga imo kaming gipahimangnuan karon nga ang pagkaon gasa gikan kanimo. Ang mga Israelinhon wa nila batia ang pagdumala sa Ginoo. Apan gipahinomduman sila pinaagi sa mana. Ug daghang kaayo nga mga importante kaayo nga mga butang nga dapat namong mahibawan. Labi na ang pagbantay sa adlang papahulay. Ginoo, tabangi mi nga among mapasalamatan ikaw nga naghatag niini. O kung doon naman kami kahigayunan amo sab kining ikapahat ngadto sa uban. Aron nga ang imong gugma sa paghatag amo sab nga maeksperiensyahan ingon nga mga Kristohanon ug motubo mi diha sa imong grasya. Salamat nga imong gitubag ang pagampo. Doon na mi kapakyasan ini nga bahin pasaylo mi. Kay kinita na namong gisalig tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Higalang mga kaigsunan, daghang kayong salamat sa inyong pag-uban sa atong programa sa kahanginan, Oras sa Leksyon. Sa ngalan sa akong partner, Pastor Diego, o sa atong mga kawani, o tagdumala sa atong sibiyahanan, Radyo sa Paglaom. Kining ubos nga gala, manamilit, Brother Jesse Alpanta. Ang Diyos magpanalangin ka natong tanan. Good night and God bless everyone. Mga minahal namong mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa Hope Channel Northern Davao Mission, kami mainitong nagapasalamat sa inyong laybuas nga pagsuporta o pag-uban kanamo. Hinaot nga ang atong mga naisikutan karon nakahatag kaninyo og kahayag, kadasig o paglaom. Hangtod sa sunod natong panag-uban, amping kanunay o padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kini ang inyong programa, Oras sa Leksyon, nga magapadayon sa pagdala og tinuod nga mensahe sa gugma, paglaom ug pagtuo. Padayon lamang sa pagkinabuhi nga mas nulundon ug ang Dios magapanalangin kanimo.